Ngayon eto akala ko si Kuya Nino Barsaga hindi na babanat kay Kulaong. Pero nagulat ako, eto bumanat na naman si Kuya Nino. Basag na naman si Kulaong. Yo, mga kaibigan, napaka-traffic ng buong Metro Manila sa ngayon. Mm. Ay. Kanina, nandyan tayo sa Kamkrame, sa Cybercrime Division. Binisita natin yung kaibigan natin na future 3-star general at mahusay at magaling na si Attorney Police Brigadier General Wilson Escueta. Nandiyan pa ako kanina sa Kamkrame. Dinalo po natin siya. Siyempre, thank you kay General Escueta. Binigyan niya ako ng mug coffee. Ang ganda ng mug coffee. Greg. Hi, Greg. Magandang gabi sa iyo, Greg. Nag-coffee ka na ba? Ito, maghapon, tulog. Coding yung sasakyan ngayon eh. Saka hindi rin maganda gumala, umikot. Why? Traffic po ang Metro Manila ngayon. Nako, sa traffic pa lang, mabibwisit ka na. Maiirita ka na sa traffic ng sasakyan, ng mga kalas. Totoo yan. Nako, kaya nga ako ayokong tumira sa Bulacan eh. Kaya nga nandito ako sa Cavite. Sada. Mas mainam na manahimik na lang. Kaya nga nung pumunta ako Maynila, magdadrive ka lang ng pupunta ka lang ng Malacanang. Galing ako dun sa Muntinlupa. Mandaluyong. Papuntang Malacanang. Nako, talaga namang napakahaba ng traffic. Kaya dito lang ako sa condo. Magandang gabi po sa inyong nanonood. Totoo ba yung ulo mo? Ito na lang. Doon sa nag-PPM na i-GCash mo ako, ito na lang po ang i-request ko sa iyo. Linis yung headphone mo sa kama ng betlog mo. Wala na rin makukuha, wala na rin pakinabang sa kanya. Di ba? Hindi naman siya pwede magkunin nila para maging vlogger siya. Una-una, negative ang reputasyon ng taong yun. Di ba? Ngayon, lumabas na rin naman yung issue na wala naman pala talagang utang si Amy Marcos sa kanya at hindi naman totoo na pinapadala niya ng pera. Ayan. Di ba? Hindi niya raw ako kilala pero nanonood, nagko-comment ang kupal dyan. Di ba? Yung tao na yan, nakakaawa na lang. Nakakaawa na lang, guys. Nakakaawa na palamunin. Umaasa na lang yan sa mga follower na hinuhututan niya, nagpapauto na lang sa kanya. Yan na lang ikinabubuhay niyan. Yan na lang. Yung makauto siya ng kung sinong follower niya. Di ba? Kaya, ito naman ang totoo niyan eh. Kaya lang naman ako niya kinaibigan dati dahil gusto niya, i-connect ko siya kung ano man meron tayong mga kakilala para makapanghutot siya doon at kung ano man ang gusto niyang ipasok na proyekto ng kanyang mga amo sa sindikato nila. Yun lang. Pero yung sasabihin mo na, kaya nga, inano ko yan eh, kaya nga, lahat ng mga pinagawa niya sa akin, pera ang kapalit lahat. Pero wala siyang nahita sa akin. Wala. Bagkos, siya ang nabudol ko. Siya yung na-scam ko. Siya. Hindi ako ang nahututan niya. Diba? Ako pinipigil ko na wag nang ilabas kung ano man yung naging conversation namin. Pinipilit ko yun eh. Pero, hanggat maaari, ano na lang, di ba? Kaya nga hindi ako umano na eh. Di ba? Diba, nakakahiya.
Biri mo. Yung napanood nyo na rin naman, napakinggan ninyo na sarili niyang magulang kung sabihan niyang putang ina. Di ba? Kung sabihan niya ng putang ina ang magulang niya, yan bang matino? Di ba? Yan, yung nagko-commit na yan na babariling kita sa ulo. Alam mo, hindi ako takot sa mga ganyang komento. Yung mga tawag na death threat, hindi ako takot sa ganyan. Kasi ako sabi ko nga, simple ang pananaw ko sa buhay. Mamamatay tayo kung ipagkakaloob ng Diyos Ama. Siya ang magbibigay ng oras kung mamamatay tayo. Yung mga taong takot mamatay, yung pa ang napapadali. Yung pa napapadali. Yung pa napapadali, totoo lang. Diyos lang ang nakakaalam kung mamamatay tayo. Hindi yung, sabi ko nga, hindi ako tatagal as political vlogger ng more than 20 years kung ako ay madaling madala sa mga pananakot na ganyan. Tama. Hindi ako tatagal ng more than 20 years kung ako ay madaling matakot sa mga banta-banta. Hindi ako madali sa ganyan madala. Hindi ako nadadala sa mga ganyang pananakot. Hindi ako nadadala sa mga ganyang pananakot na paparilin sa ulo, papatayin. Kasi alam nyo, ang totoong papatay, hindi na nagbabanta. Hindi na. Bakit ka mo? Kasi binibigyan mo lang yung taong papatayin mo ng ebidensya laban sa'yo. Di ba? Bibigyan mo ng ebidensya. Binantaan mo siya Ikaw ang nag-threat. Binigyan mo ng dahilan para magamit laban sa'yo. Di ba? Ganun katanga ang mga taong yan. Di ba? So, di ba? Kaya nga nila nasasabi po yan kasi wala silang kakayahan gawin yun. Ang kakayahan lang nila ang mag-threat. Yun lang. Pero yung actual na gagawa, hindi. Di ba? Ako naman naniniwala naman po ako kahit papaano. Yung taong yung kabayo na yan, puro ngak-ngak. Puro ngak-ngak. Puro ngak-ngak lang hayop na yan. Di ba? Walang utak. Kung may utak man siya, kaya siya nakakonektado kung sino mga personalidad, noong mga panahon na yon, medyo mayroon pang laman ang utak niya. Sabi ko nga sa kanya nung huling live ko, na ang problema sa kanya, yung yabang. Yabang na wala naman ipagyayabang. Di ba? Okay lang sana magyabang ka na mayroon kang ipagmamayabang. Di ba? Hindi. Kita na lang naman natin. Saan pa siya umaasa? Nang lalamunin niya. Di ba sa follower? Tama. Di ba? Follower. Sa sindikatong kinaaniban niya. Di ba? Di ba? Bakit hindi ka na, ba't hindi na nag-commit yung kupal na yan? Tatanungin ko pala sa'yo, ay yung may pangalan na 3 letra dyan, yung nanay mo ba, kinakantot ng kumpare ng... Yun lang yung ano ko kay Kuya Ninyo sa mga ganyan salita Diyan tayo nadadali Laktawan natin. Di ba? Ang pangit na nga ng pagmumukha mo, ang pangit pa ng pangalan mo, ang pangit pa ng ipelyido mo. Di ba? Kaya talagang kailangan mo mag-alyas na Marcos ang dinadala mo. Siyempre nga naman, Marcos medyo magandang reputasyon, maganda ang ipelyido, powerful, ika nga. Ayun nga pala, speaking of powerful,
Di ba ganyan ka? Oh, yari ka kay Kap, sabi ni Tamis TV. Boss Mac, kapag kulang o walang pang bail, hoyo pa rin ba? Opo. Oo nga, Ate Mayit eh. Diyan ako nadadali ng ano eh. Ni Lolo. Kasi dahil sa mga salita ni Kuya Ninyo. Ayan, Lanstan. Ayan, shoutout po ha. Maria Joyce Yango. Ganyan ang galaw mo. Kumukunik-kunik ka sa mga tao na may mga koneksyon sa mga powerful. Kagaya ng ginawa mo sa pagkakaibigan mo sa akin. Pero, totoo, salamat at dahil nawarningan ako ni General Francisco Balagtas. Di ba? Take note ha. Sabi mo nung nakaraan live mo, kabayo, tanungin nyo si Tony Cote. Di ba yun ang sabi mo sa live mo? Tanungin nyo si Tony Cote kung bayad ka ba sa manok. Putang ina pare. Sabi mo pa, regular kayong magkasama at magkasama kayo nung nakaraan. Nung nakaraan lang, sabi mo, magkasama kayo. Magkasama kayo nagsasabong. Tanga ka ba? Kaibigan mo, hindi mo alam? 2024, patay na yung tao? Inulit na naman nga niya yun eh. Inulit na naman niya. Parang sinoutout na naman niya. Here oh. Sabong namin ni Raymond sa December 30 sa Ilorde. Yung mga kaibigan ko dyan, sila Tony Cote ng Rizal. Ha? O sila Bukboy. Yes. O punta kayo dito, mag-entry kayo. Nandun ako, darating ako. Ha? Mamamago ko doon. O. Ayos. Okay. Larga na, larga yan. Larga yan, oo. Puta, bawal dito makunat. Kailangan dito largaan. Kung gusto nyo masugal ang pera nyo sa akin, alam nyo na. Okay. Kita niyo oh. Sinashoutout niya talaga yung Tony Cote. Hindi niya ba alam na patay na yun? Bobo. Patay na si Tony. Patay na. Ngayon sasabihin mo, magkasama lang kayo nung nakaraan. Ano naman ipapalusot mo? Pucha, baka pumunta yun sa December 30 ah. Ako laong. Ano yung pababangunin mo yung patay? Nakaraan taon. Ganyan ang style mo. Alam mo, kabayo, nagpapanggap ka na may utak ka, nagpapanggap ka na may ano ka, pero bobo ka. Bobo. Lahat na lang ng kapangitan, lahat na lang ng kamalasan, tinanggap mo at sinalo mo. Sinalo mo. Di ba? Kita mo nga, yung alalay mo, si Casper, utang inang yan. Ano ba ang kaso niyan? Molestya. Ano yung isang kaso ng isang tao mo na binatilyo sa droga? Oh, lahat ata ng kriminal, bit-bit mo. Yan nga eh. Diba? Walang legal team si Kulaong, pero illegal team meron siya. Di ba? Hindi mo ba matanggap? Hindi ka ba makamove on, Norman? Norman, hindi ka ba makamove on? Yung sinasabi mong kalbo, yung sinasabi mong bakla, kalbo, yun ang nagpabartolina sa'yo. Nung Yun, totoo itinawag yun. kita kay dating Sekretary Eduardo Anyo, napabartolina kita, yan ang hindi mo matanggap sa pagkatao mo. Ha? Kung di ka mabatanga, nakakulong ka, nagla-live ka, nagmamayabang ka pa doon sa mga live mo, yan ang hindi mo matanggap. Alam mo, makinig ka, Norman ha? Makinig ka, Norman. Makinig ka. Bakit gustong-gusto mo ang mga kalbo? Ha? Sa bagay, hindi kita masisisi dahil bobo ka. Sa bagay, kaming mga kalbo, matatalino kami. Kaming mga kalbo, matatalino, may utak, at higit sa lahat, maabilidad. Hindi mo kagaya na nagpapakilalang bilyonaryo, trilyonaryo, pero isang hampas lupang patay gutom na nangihingi ng kwarta sa mga sa mga follower. Di ba? Ako nga. Mula ako nagsimula ng pagbablog.
never akong nag-monetize. Itong channel kong ito, walang sign of dollar. Walang sign of dollar. Ikaw, mayroon ang sign of dollar. Putang ina, ilan lang ang follower mo ngayon sa YouTube? Tignan ko ngayon follower mong hindot ka. Tignan nga natin yung follower mo. Ikumpara mo sa follower ko. Tingnan nga natin. Tignan nga natin. Walang ano to. I-connect mo ngayon. DJ Wi-Fi. Ito eh. Agore ka. I-connect mo nga. Di ba? Di ba nahihiya? Di ba? Tapos, pag ikaw ang nakapambuli, okay lang sa'yo. Okay lang sa'yo ikaw ang bumakbak. Pag ikaw babakbakan, galit na galit ka. Ha? Galit na galit ka. Di ba? Alam mo, Norman, ang malas mo lamang, nabaliktad ang mundo eh. Minalas ka. Alam mo, sabihin na natin, ginagamit ka ni Makagago, pinagkakakitaan ka ni Makagago. But, blessing in disguise. Blessing in disguise yung nangyari sa inyo ni Makagago. Bakit? At least si Makagago, nilalabas niya ang baho mo. Nilalabas niya ang kawalangian mo. Di ba? Tingnan natin yung channel mo. Kita mo nga, 27,000.9K. Kita mo nga yung channel mo. Oh. Ang baba. Ang baba ng views mo. Ang baba nung subscriber mo. Tang ina dyan ka nalang umaasa sa pangutot sa mga follower mo. It's mean, alam mo, Norman, kung may naganda ka, kung may nagawa ka man maganda nung panahon ng pandemic, kung totoo mo talaga may nagawa kang maganda, okay na yun. Okay na yun. Pero yung gagamitin mo sa pagmamayabang mo, na akala mo, masyado kang na-over sa sarili mo. Masyado kang na-hype. Noon pa kita sinasabihan, relax, kalma, hindi ka marunong makinig, king ina ka. Masyado kang hambog. Ngayon, tinapatan ka ni Makagago na mas gago sa'yo. Diba? Tinapatan ka. Ngayon, nagsasalita sila JC, nagsalita sila Erwin, sila Mighty, at kung sino-sino pa, yung mga taong ginamit mo. Diba? Na binalasubas mo. At kung ikaw man ay umangat sa social media, Norman, yan ay utang na loob mo sa mga influencer. Yan ay utang na loob mo sa mga taong pinagkakautangan mo ng mga vlogger. Ayun. Sa totoo lang malaking tulong kay Kulaong si MG. Kasi nabuhay yung channel ni Kulaong. Actually, kapag si Kulaong nag-live ngayon, maraming manonood. Bakit? Aabangan yung babanat niya kay Yusek Lacanilaw. Ha? Yan ang utang na loob mo na dapat mong pasalamatan. Pero wala ka nun eh. Hindi ka marunong magpasalamat. Kasi nga, ang tingin mo sa sarili mo, popular ka. Sikat ka. Pero ang totoo, iho di puta kampukin ng ina mo araw-araw. Ha? Tigilan mo yung kalityan mo. Mga lakad niya may sanga kape pa. Kape pa.